Hi guys, magandang araw po sa lahat. Ang topic naman po natin for today sa video ay tungkol po sa end of service benefit, 'di ba, ng ating mga kababayan na nagtatrabaho po bilang domestic worker dito sa Saudi Arabia. Isa po sa ating mga follower ay nag-comment sa ating video at ito po yung kanyang concern mula po kay Ma'am Gandang Morena. Good evening po sir Payong kaibigan. Gusto ko lang po linawin, ayun po bang end of service benefit ay 4 years straight po yung walang uwian sa loob ng 4 na taon or dalawang magkasunod na finish contract, bali 4 years completely po. Ako po kasi, sir, halos 5 years na mahigit, isang beses po ako nagbakasyon. Una, siguro after 3 years and 2 months ako ngayon. Po, pagbalik ko, finish contract ulit ako ng 2 years, pero di pa po ako nakaka-uwi. Halos pag-uwi ako sa December, okay? So, si ma'am ay 5 years and 5 months na siya na nagtatrabaho doon sa kanyang employer. So, makinig po kayo mabuti para po sa ating mga kababayang domestic workers sa Saudi Arabia. Para po ma-entitle tayo sa end of service benefits dito sa Saudi Arabia, ang sinasabi po sa batas ay dapat at least, di ba, 4 years po tayo na makapagserbisyo doon sa isang employer po lamang. Okay? So kung less than 4 years, let's say for example, 2 years or 3 years lamang po kayo nagtrabaho sa inyong employer bilang domestic worker at gusto nyo na pong umuwi or tapusin yung inyong kontrata, mag-exit, hindi po kayo entitled doon sa end of service benefits. So at least 4 years pataas. At kapag nakakumpleto ka po ng at least 4 years, di ba, may marireceive ka po na equivalent to 1 month ng iyong sahod. Okay? Sa case ni ma'am, ang concern po kasi niya, 5 taon na po siya doon sa kanyang employer at nakapagbakasyon po siya. Guys, ito pong bakasyon, pagbabakasyon po natin sa Pilipinas ay hindi po yan kabawasan, di ba? Hindi po yan kabawasan para masabi ng ating employer na hindi po natin na kompleto. Hindi naman po kinakailangan na 4 years talaga na sunod-sunod na pagservisyo na wala pong uwian. Okay lang po guys na sa loob po ng 4 years ay nakapagbakasyon po tayo. Kasi guys, technically, kahit naman po tayo nakabakasyon sa Pilipinas, tayo pa rin naman po ay under sa sponsorship or responsibility ng ating mga employer. Hindi naman po natatapos yung ating employer-employee relationship kapag tayo po ay nakabakasyon sa Pilipinas, di ba? Kasi tayo po ay under pa rin nila, naka-visa pa rin po tayo sa kanila. So sana po yan po ay malinaw sa ating lahat. Okay? So yun guys, at least ang requirement, naka 4 years ka po sa isang employer lamang. Kung kayo po ay naka 8 years, so meron po kayong matatanggap na 2 months equivalent po ng end of service benefits. Kung kayo po ay naka 10 years, so di ba? I-divide nyo naman po 10 divided by 4. So meron po kayong 2 buwan at kalahating sahod na matatanggap as your end of service benefit kapag gusto nyo na po na mag final exit. Para naman po sa ating mga kababayan na nag-local transfer, di ba? Kung lumipat na po kayo ng ibang employer, so magbabak to zero po kayo dyan. Yung counting na ulit, di ba, ng 4 years na yan ay simula po doon. Di ba, sa araw na nagsimula kayo magtrabaho doon sa bago nyo pong employer. So doon naman po yung counting magsisimula. Di ba, para ma-entitle po kayo sa end of service benefits. Okay, just in case meron pa po kayong mga questions, reactions, comments, or anything, please feel free to write it down sa comment section dyan sa baba. Okay, marami pong salamat guys. Always stay safe and God bless. Ready.